Natutuwa po ako malaman na mayroon pala kayong nawawalang anak at natagpuan na ninyo siya, Tito Levi. Finally, may eligible ng tagapagmana ang Maxwell Corporation. May galak na sabi ni Clyde bago nilagok ang isang baso na champagne. Sumilay naman ang ngiti sa labi ng milyonaryong business tycoon na si Don Levi Maxwell habang maigi sinisiyasat ang mga papers na laman ng isang envelope. Bigay yun sa kanya ng mga hinar niyang private investigator upang tukuyin kung mayroon nga ba siyang anak. Naisip niya kasing sa dami ba naman na naparausan niya mga bayarang babae noon ay siguradong may aksidente itong nabuo. Nakalakip na rin dito ang DNA test result na palihim pang kinuha ang sample sa dalaga. Walang asawa at mga anak ang nasabing businessman sa kadahilan ng magiging distraction lamang ito sa kanya. Lalo na at sa mga panahong binata pa siya ay nagsisimula pa lamang itong palaguin ang negosyo ng kanyang ama. Mga negosyo, pera, karangyaan at mga babae lamang ang nooy mahalaga sa kanya. Ngunit ngayon na matanda na siya at ramdam na ang unti-unting panghihina ng kalusugan at katawan, ay napagtanto nito na mas mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng isang pamilya o maski anak man lang na siyang dadamayin siya hanggang sa mga huling araw niya. I was actually surprised na malaman kong may anak pala ako. I can now finally book a plane ticket peacefully knowing na kahit mamatay pa ako sa US ay ayos lang dahil may magmamana naman sa mga pinaghirapan ko na siyang mismong laman at dugo ko. And she's my unika iha, Gwen Park. Huminga ng malalim ang Don bago muling nagsalita. The success of Maxwell Corporation was behind my hard work. Kaya nga at karapat-dapat lamang na ang magmamana ng mga pinaghirapan ko ay ang mismong laman at dugo ko. Makabuluhan ang bawat katagang binitawan nito, kaya naman si Clyde ay mas naintriga pa sa kanilang usapan. Tito, wala namang may gusto na mapahamak ka during your surgery. Kaya nga, at mag-undergo ka ng therapist at surgery doon para magpagaling sa benign cancer mo. Hindi ba? Plus, benign pa lamang yung cancer. Mas malaki pa rin ang tsansa na makasurvive at gumaling ka. Tumangu-tango lamang si Don Maxwell sa sinabi nito. Si Clyde Vasquez ay isa sa mga business partner ni Don Levi Maxwell na itinuturing niya na ring parang anak. Bukod kasi sa pagiging isang businessman ay modelo rin ito dahil na rin sa malaperpekto niyang muka at mala-adonis na katawan. Mula sa napaka-symmetric na muka at perfectong jawline, makapal at perfect shape na kilay, matangos sa ilong at umaalo na pilik mata, pati na rin ang kulay abo niyang mga mata na sa isang tingin pa lang ay nakakahumaling na at punong-puno ng karisma. Kaya't habulin at chicks magnet talaga ito. Ngunit kagaya din nandun ay ang mga negosyo lamang nito ang pinagtutuunan niya ng oras at pansin. By the way, Tito, can I know some other details about your daughter? Curious na tanong niya. Sumilay ang tipid ng ngiti sa bibig nandun at naghanda na magsalita. She's a half Korean. Her mother, Suri Park, is a pure Korean na lumaki lamang dito sa Pilipinas at naging dancer sa bar. Kaya nga at natipuhan ko siya noon dahil napakaganda at napakaputi pa niya. Niluwagan nito ang suot na necktie at saka sumaling na whiskey sa baso. How cool it is, Tito. You're a half Italian and pure Korean palang ina niya. I wonder how she looks like. Since pareho may ibang lahi ang parents niya. Namamangha pang puna ni Clyde. Iniabot na ni Don Maxwell ang isang baso ng whiskey na kakasaling lang niya sa kanya bago kinuha muli ang inilapag niyang envelope at saka may kinuhang isang litrato roon na inilahad niya sa harapan ni Clyde. Well, look at her pic, iho. Nakuha niya ang pagkasingkit ng mga mata niya kay Suri Park habang namana niya naman sa akin ang berdeng kulay nito. It's rare, right? Proud pang sabi niya na pinapakita nga sa business partner niya si Clyde ang stolen pic ng anak niyang si Gwen. Wow, she's gorgeous, Mr. Maxwell. But
Base pa lang sa pananamit at postura niya, you can tell that she's a boyish or a lesbian rather. Komento pa ni Clyde. Tumawa naman na mahinaan doon bago ito sinagot. Yes, iho, and I can't blame her. Nakatira siya sa magulo at maduming squatter. Hindi na nakapagtataka kung magpapakasiga siya doon, lalo na at nag-iisa na lamang siya sa buhay. Well, you have a point, Tito. Pero hindi naman ang kasarian niya ang mas dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon. Alam kong sa lalong madaling panahon ay gusto mo nang makasama ang anak mo. And I'm here, Tito. I'm always here to support you. Ito ang unang beses na nakita kong ganito kakasaya dahil nalaman mong may anak ka pala. Kung maaari ako na po mismo ang kukuha sa anak niyo para makasama niyo na siya bago pa kayo pumunta abroad. At kung okay na sa inyo, ay bukas sa bukas ko na rin siya kukunin. May malasakit na offer nito at kaagad namang napapayag Anton. Pagkakinabukasan ay tumungo nga sina Clyde sa squatters area kung saan nakatira si Gwen. Ipinarada nito sa makipot at madumi na eskinita ang kanyang luxury car na sakay siya at ang tatlo pa nitong matitipunong bodyguards. Nasa harapan no ng napakaduming squatter at mayroon ding isang maliit na tindahan dito na eksakto namang tinatambayan ngayon ng pakay nila na si Gwen at ng mga tropa nito. Nax! Ang ganda naman ng kotse! Malamang aabot ng ilang milyon ang halaga niyan. At saka sureball na. Napakayaman din na may-ari niyan. Manghampo na ni Gwen sa medyo malalim nitong boses nang pumarada sa mismong harapan nila ang luxury car ni Clyde. Nakaupo ito sa isang mahabang bangko na nasa gilid ng tindahan katabi ang mga tropa. Nakasuot din ito ng mumurahing trouser, oversized na t-shirt at sombrero na pabaliktad pa. Wolf cut din ang haircut nito at halos mapuno na palalaking hikaw ang tenga. Sa pagkakaupo pala ng dalaga ay malalaman mo ng tibo ito, gayong mas malawak pa nga yata ang pagkakabukakan ng mga hita niya kesa sa mga tropa niyang lalaki. Teka lang, may iba ko na munang usapan. Nagpaparinig kasi si Jay kanina, may isa raw na pabigat sa inuman kagabi. Todo laklak daw yung hilaw na babaeng Chinese sa Red Horse. Tsaka pinapapak yung pulutan. Wala naman daw abpag. Halata naman ikaw yun, Gwen. Kasi sabi pa niya, kulay berde raw yung kulay ng mata. Nagtagis ang bagang ni Gwen sa mga sinabi na matalik niyang kaibigan na si Alice. Ayaw na ayaw kasi nitong kutsain ang kanyang ibang lahi at pagsabihan ng pabigat. Aba, bago salita lang yun Pero, lakas magreklamo. Unang beses pa lang na nakasama natin sa inuman, gengin na umasta. Palibhasa, hindi niya kasi alam na siga ako dito. Tsaka, pakisabi nga sa kanya, na Koreana ako hindi Chinese. Kalahi ko si Jungkook, habang siya mukhang toko. Natawa na lamang ang mga tropa ni Gwen sa mga katagang namutawi sa bibig niya. Bakas sa kanya muka ang ines at namumuo nitong galit. Nagre-reklamo pala na wala akong ambag O siya, sagot ko mamaya ang alak at pulutan. Baka nga pati street food cart ni Mang Nardo, mabili ko Tiyak na magsasawa siya at malulunod sa alak. Pero sisiguraduhin ko naman na uuwi siyang magang-maga ang muka. Dahil ang ayoko sa lahat ay yung pinagkakamalan akong Chinese o di kaya ay tinatawag akong hilaw. Nagiinit ang pisngi na diin pa ni Gwen at nambakuyom ng kamao. Paano ba yan pare? Wala ka naman pera ni Cinco. Paano kanya makakabili ng ilang case ng alak at napakaraming pulutan gaya na sabi mo? Saan ka kukuha ng pera? Sa singit ng sigben? Sarkastiko pang hirit ni Lucas na mukhang may hangover pa. Siyempre, hindi lang ako cute pare. Maabilidad din tong Gwen part na to, no? Tignan yung maigi. Sa ilang segundo lang, magkakaroon na ako ng istandatong. Kumikinang ang mga mata na sagot ni Gwen na ngayon ay nakadungaw na kay Clyde. Lumabas na muna kasi ang binata sa kotse nito upang sagutin ang isang mahalagang tawag mula sa kanyang
high-end na kliyente. You don't have to worry anything, Mr. Roman. Everything is in a good state. Approval na lang ni Mr. Gonzales ang kailangan. Then after that, wala na tayong poproblemahin. You can take a rest, Mr. Roman. Huwag ka na munang pumunta ng opisina. Sagot ni Clyde sa tawag na siyang nirebatan naman ni Mr. Roman sa kabilang linya, kaya't nagpatuloy ang kanilang usapan. Si Gwen naman ay mas mabilis pa sa 4:00 na tumungo sa likuran ng binata upang gawin ang kanyang masamang binabalak. Ang bilis ah! Go Gwen! Kaya mo yan! Cheer up pa ni Elise sa mahinang boses. Kumindat naman sa kanila si Gwen at saka nag-thumbs up pa. Nakapesto na siya ngayon sa likuran ni Clyde at naghihintay na lamang ng tamang tiyempo upang dahan-dahang dukutin ang pitaka nito mula sa bulsa. Matapang ngunit may kaunting kapa si Gwen nang dahan-dahan na ngang nitundukutin ang pitaka ni Clyde. Sige na! Sige na! Come to mama! Sa isip-isip nito na unti-unting dinutukot ang pitaka ni Clyde papalabas sa bulsa hanggang sa nakuha na nga niya ito pagkatapos ng ilang segundo. Ngunit sa kabilang banda ay nasaksihan naman ang mga bodyguard ni Clyde mula sa tinted window ng kotse ang ginawang pandurukot ni Gwen, kaya taranta ang mga ito na lumabas. Kumaripas ang takbo si Gwen papasok sa squatter area, dala-dala ang pitaka, kaya't hinabol nila ito gayon din si Clyde. Hoy babae! Tumigil ka! Maabutin ka rin namin! Malalim na sigaw ng isa sa mga bodyguard ni Clyde, kaya't nagpaliko-liko si Gwen sa makipot at pabaho na daan upang iligaw ang mga humahabol sa kanya. Hindi na niya ipinasa pa sa ibang taga-squatter na naroroon ang pitaka dahil halos lahat naman sila doon ay maitim ang pituka. Paniguradong wala siya mapapala ni Cinco kapag ibinigay niya pa sa iba ang nadukot niya. Ngunit sadyangan train at matinig ang mga bodyguard ng binata. Kahit ilang minuto lang ay na-corner din nila ito. Puiset! Anak ng tinapa! Malutong na mura ni Gwen, gayong wala na siyang matakbuhan. Pinalibutan na nila siya at humaharang pa naman ang mataas na patil sa 3 sulok. Give me back my wallet, lady. Kung ayaw mong magpalipas ng gabi sa presinto. Garalgal na boses sasabi ni Clyde, kaya't napahinga na malalim si Gwen at marahas yung ibinuga bago ito hinarap gayong no choice na siya. Ano ba yan? Pag minamalas ka naman oh. Oh, eto na wallet mo. Sasauli ko na. Huwag mo na akong Englishin dyan. Di naman kita maintindihan. Nayayamot at pakamot-kamot sa ulo na sabi niya na ngayong inaabot na nga kay Clyde ang pitaka. Pagkatapos namang makuha ng binata yon, ay akman nang aalis si Gwen, ngunit mabilis namang pumuna si Clyde dahil namumukhaan na niya ito. Wait, teka lang. Mukhang nakita na kita ah. Takang sabi niya at walang pag-alinlangan dinukot ang litrato ni Gwen mula sa kanyang chest pocket. Sabi na eh. Sakto. Ikaw nga ang pakay namin. What a coincidence. Pasaway ka talaga. Mabuti na lang at isinama ko itong mga bodyguards ko rito. Pinagsasabi mo dyan. Sinauli ko na yung pitaka mo. Ang dami mo pang satsat. Che, maiwan ko na nga kayo. Tsaka, huwag niyo akong kasuhan ng pandurukot ah. Hindi ko naman ako yung pitaka mo. Isa na uli ko pa nga eh. Umakman nang umalis si Gwen, ngunit nauna nang dinakma ni Clyde ang palapulsuhan nito. Ano ba? Bitawan mo ako! Pag hindi mo ko binitawan, hindi ka na rin makakalabas ng buhay dito sa squatter dahil bubugbugin kita hanggang sa mabutas ang bungo at sikmura mo. Hihiwalayin ko muna sa katawan mo yang mga kalaman mo bago ko itapon ang malamig mong bangkay sa imbornal. Kaya't bitawan mo na ako kung gusto mo pang mabuhay. Maangas sa warning niya at saka dumura sa lupa habang pilit na binabawi ang kamay. Kakagatin niya pa sana ito at uupakan, ngunit nakita niya ang marahas na paglabas ng baril ng isa sa mga bodyguards ng binata. Siiga nga siya, ngunit
Nababahag din ang buntot sa mga baril dahil siguradong isang bala lang siya. Well, you go with us. Maotoridad na utos si Clyde. Lumobo naman ang singkit na mga mata ng dalaga na lupang nagulat sa mga pinaggagawa nito sa kanya. Pinagsasabi mong kapal ka ha? Ano bang gusto nyo? Ang sabi ko, sasama ka sa amin. Ba't naman ako sasama sa inyo? Ano? Dadalhin niyo ba ako sa presinto? Nagpumiklas at irritabling tanong nito. Patatagpuin ko lang naman kayo ng pinaka-espesyal na tao sa buhay mo. Ang taong naging rason kung bakit narito ka ngayon, humihinga at nabubuhay araw-araw. In short, he's the person behind your existence, Miss Park. Kaya't halika na. Isasakay na kita sa kotse ko. Halos hindi nag-sink in sa utak ni Gwen ang paliwanag nito. Hindi nga niya iyon naiintindihan, ngunit masyado itong na-excite sa sinabi ng pinata na isasakay daw siya sa kotse nito. Wow! Di ba sa'yo yung mamahalin at astig na kotse na yung pumarada sa harapan ng tindahan ni Aling Bebang? Ang cool naman pare! Sige, tara na! Sasama na ako sa inyo mga pare! Let's go! Nauna pang humakpang si Gwen kina Clyde patungo sa pinagparkingan ng kotse. Kumaway pa ito at pabilong nag-flying kiss sa mga tropa bago tuluyang pumasok ng kotse. Wow! Bahay pa ba to o Malacanang? Halos mahulog ang panga ng dalaga pagkababa pa lang ng sasakyan na pumungad sa kanya ang malaki at eleganteng mansyon ni Don Maxwell. Sa labas pa lang ay napaka-luxurious na nitong tignan. It has a large imposing facade with intricate architectural details like columns and carvings. Ang paligid ay mayroon ding sariwang damo at makukulay na mga bulaklak na nagpapakita ng elegansya mula sa malayo. Dinala nila ang dalaga sa dining room kung saan nakaupo sa head of the table seat ng dining table ang ama nitong si Levi Maxwell na hinihintay lamang ang pagdating niya. Sa estilo pala ng pagkakaupo nito ay matutukoy mo ng isa siyang don. Marami din ang nakahain sa mesa, iba't ibang putahe na animoy mga menu sa isang high-end na restaurant. Good morning, Tito Levi. Narito na po ang pinakahinihintay niyong bisita. Maliwanag ang mukha na sabi ni Clyde, para bang nag-echo ito sa apat na sulok ng silid na ngayon ay nalukob na ng katahimikan. Mahigpit pa rin itong hinawakan ang braso ng dalaga dahil baka tumakbo ito o di kaya sumuot kung saan-saan sulok ng mansyon. Sa mukha pa lang kasi ni Gwen ay nakarehistro ng masyado siyang namamangha sa kanyang kinaroroonan ngayon. Wow! Silid kainan niyo lang ba talaga to? Parang 1/4 lang ng laki nito yung bahay ko sa squatter ah! Namamangha niyang reaksyon habang iginagala ang paningin sa buong silid. My child! Masaya nang tumayo si Don Maxwell nang bakas sa muka ang nag-uumapaw na kagalakang makita ang anak sa unang pagkakataon. Sa unang tingin pa lang nito sa mga mata ng dalaga ay naramdaman niya agad ang lukso ng dugo. Ano raw? My child? Maluha-luhang tanong naman ni Gwen. Teka nga, aray! Napuwing ako! Hipa mo nga kuya. Ay, wag na lang pala. Baka bad breath ka na. Kanina pa kasi kayo dito nagsasalita eh. Napagtripan pa nito ang mga bodyguards ng binata. Ang akala pa naman ni Clyde ay naluluha ito dahil nasa harap na niya ang kanyang ama. Mabilis namang lumapit ang kanyang ama sa gawin nito habang may pagdanasang mayakap ang anak. Kaya't dito ay binitawan na rin siya ng pinata. You remind me of Suri Park at hindi rin maipagkakailang anak nga kita. May galak ngunit kumigilit ang mga luha na komento nandun at mabilis na niyakap na maigpit si Gwen. Bakit mo po ako niyakap? Tsaka, ba't mo ko tinawag na anak? Nakangiwi ang bibig na tanong ni Gwen habang nagpoprotesta. Hindi nito alam ngunit para bang may kumikirot sa kanyang puso habang niyayakap siya ng estanghero.
I will explain everything about your identity, Iha. Gusto ko na muna lasapin ang pagkakataong ito. Ang unang beses na nayakap kita. Halo-halong emosyon na paana si Don Maxwell na siyang nagpadala na lang kay Gwen sa agos ng mga nangyayari. Humingiti ito na kinalas ang yakap niya at hinarap ang dalaga. Sa asta mo ngayon ay napakapogi mong tignan. Kagaya ko, anak. Kahit na babae ka. You make your daddy proud. Tumawa ng malakas Andon na mahina pang tinapik-tapik sa braso si Gwen. Ha? Siyempre no, matagal ko na pong alam na pogi ako. Di nyo na po kailangang sabihin yan. Nakapout na ganti niya at inayos ang suot na sombrero. Pero, ang hindi ko lang po alam ay kung bakit nga ba kanina nyo pa po ako tinatawag na anak. Pwede po bang magpaliwanag na kayo? Kanina pa ako nawiweird doon sa mga nangyayari eh. Kumakamot sa ulong pakiusap niya. Upang hindi na nga ito maguluhan ay hinimay-himay na isinawalat nga ni Don Maxwell ang buong katotohanan sa likod ng pagkatao ni Gwen. Papa, may tatay pala ako! Tumutulo ang mga luha at sipon ni Gwen at niyakap na mahigpit ang amang Don. Halos hindi ito makapaniwala sa mga nalaman niya, ngunit na naig pa rin ang kagalakang nararamdaman niya ngayon dahil mayroon pa pala siyang ama na ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya. Siga ito at tikasin, ngunit kaagad na nalambot ang damdami sa ama. Ramdam agad niya na mahal siya nito, lalo na at hinahanap niya pa rin ito kahit na alam naman ng Don kung anong klase ng babae ang kanyang ina. Abot tenga naman ang ngiti ni Clyde habang harap-harapan na saksihan ang pagkikita ng mag-ama. Aray! Anak! Nasasakal na ang daddy mo! Halos walang boses na reklamo nito. Sa sobrang emosyonal kasi ni Gwen ay halos masakal na ito mula sa kanya mahigpit na pagkakayakap. Ay! Naku! Sorry pa! Masyado kasi ako nagpadala sa emosyon ko eh. Binitawan na nito ang ama at saka pinunasan ang mga luha at sininga ang sipon sa suot na t-shirt. Pero wow! Kanina pa ako natatakam sa amoy ng mga pagkain. Pwede na ba tayong tsumibog? Request niya na hinimas-himas pa ang tiyan. Magana ngang kumain ang tatlo. Pinagsaluhan nila ang mga masasarap na pagkain sa mesa. Makailang beses nang natikman ni Don Maxwell ang mga pagkain iyon. Ngunit ngayon ay para bang mas sumarap pa ang mga ito sa kanyang panlasa dahil kasalo na niya ang kanyang anak. Si Gwen naman ay para bang walang kabusugang nilantakan ang mga pagkain kaya't natatawa na lamang sina Clyde at ang Don sa kanya. Ito ang unang beses nakakain siya ng ganoon kasarap na mga pagkain. Dagdag pa na malinis ang mga ito, hindi gaya ng mga pagkain niya sa squatter na cheap at marurumi. Nga pala, base nga doon sa sinabi mo kanina. Diba, chick boy po kayo, pa? Kahit walang asawa at legal na girlfriend tsaka parati ka rin may dinadala mga babae sa motel noon? Naisip ko lang, what if maiba ka pa palang anak bukod sa akin? What if maiba ka pa lang na anakan bukod kay mama? Curious na tanong ni Gwen. Matiwasay lamang na nakaupo sila ngayon sa sofa na nasa rooftop upang suminghap na sariwang hangin at tunghayan ang magandang view dito, gayon din ang paglubog ng araw. Pagkatapos kasi ng mga nangyari kanina ay lubhang napagod ang pareho nilang puso at isipan. Si Clyde naman ay kanina pa tumungo sa opisina nito upang magtrabaho. Naisip ko rin yan, but it's already 5 years since nagpa-imbestiga ako. If possible ngang mayroon akong anak sa mga babae ko noon at ikaw lamang ang nakita nila, bukod sa iyo ay wala na silang iba pang nahanap na impormasyon at posibilidad na iba pa akong naanakan bukod sa mama mo. At kung meron man ay siguradong pina-abort na nila. You should be thankful to your mother dahil binuhay ka niya. Kahit na isa siyang babaeng bayaran, ay hindi niya pa rin nasikmurang i-abandona ka.
Sincere na paliwanag niya at ningidian na malawak ang dalaga. Oh, mga pare! Tignan nyo nga naman, yung milyonaryong businessman na nakikita lang natin dati sa mga dyaryo at matataas sa billboard, ha? Siya lang naman pala ang tunay kong ama. Proud na sabi ni Gwen sa harap ng mga tropa niya sa squatter. Si Clyde ay tahimik lang na nakasandal sa nakaparadang sasakyan nito habang nakadungaw kina Gwen. Siya ang naghatid sa dalaga sa maruming lugar na pinanggagalingan niya. Wow! Talaga ba, Gwen? Kung ganon, edi milyonaryo ka na rin pala ngayon. Hindi makapaniwalang tanong ni Elise. Hoy! Balato namin ah! Sabay-sabay na hingi naman ng iba pa niyang mga tropa. Oo naman, milyonaryo na ako ngayon. Sinuot pa nito ang branded na shades na bigay sa kanya ng daddy niya. Paano yan, Eddie? Iiwan mo na pala ako dahil mabubuhay ka na na marangya. Iiwan mo na itong marumi at magulong squatter. Pati na rin kami mga kaibigan mo. Nakayoko at malungkot na usal ni Elise. Ganoon talaga eh. Kailangan ko umalis at mabuhay kasama ang tatay ko. Sobrang saya ko nga dahil may ama pala ako. At pinahanap pa niya talaga ako. Kahit na alam niya namang bayarang babae ang nanay ko at laking squatter naman ako. Hinawi ni Gwen ang mga hibla ng buhok na nakakalat sa mukha ni Elise at saka kinuha ang kamay nito upang patahanin. Aalis lang ako. Pero di naman kita aalisin dito sa puso ko. Promise yan. Mamatay ma si Batman. Matamis na hinalikan ni Gwen ang kamay ni Elise at matunog naman na halik ang inilahad niya sa makinis itong pisngi. Wells, tignan nyo nga naman tong dalawa. Mag-friends with benefits. Nagsitilian ang mga tropa niya at ang mga taon sa paligid nila. Naguumpukan ang mga ito na animoy mga langgam habang nakikiusyoso sa mga kaganapan, lalo na at balitang-balita sa buong squatter ang tungkol kay Gwen. Wow! Matunog yung halik na yun ha! Pwede din bang magkaisa dyan, Gwen? Kiss mo nga rin ako oh! Lasing na tanong ni Lucas na inilapit pa ang pisngi sa mukha ni Gwen. Natawa na lamang ang lahat na marinig ang ingay mula sa malakas sa pagsampal ni Gwen sa pisngi nito. Hoy! Ang kapal mo naman! Ikis-kis mo yung mamantika mong pisngi sa pader! Kadiri! Nayayamot niyang saad. Mamimiss kita na sobra, Gwen. Wag na wag mo kong kakalimutan, ha? Naiiyak na hinalikan ni Elise ang pisngi ni Gwen. Wow! Ang sarap naman nun, oh! Pero, pwede bang sa labi naman? Nakangusong tanong niya. Ngunit bago pa man makadampi ang mga labi nila, ay sinara na ito ni Clyde. Excuse me, Gwen? Hinahanap na tayo ni Tito. May mahalaga raw siyang sasabihin sa atin. Seryoso ang mukha na sigaw nito sa kanya. Hay, kainis! Pagmamaktol ni Gwen na siyang tanging nagawa niya ngayon. Magpapaalam na ako ah. Promise, bibisita rin naman ako dito paminsan-minsan. At saka, hoy, kayo naman. Kayong mga adik at asinggero, wag na wag niyong subukang galawin o maski ligawan itong si Elise ha. Dahil kung hindi, uupakan ko kayo isa-isa. Bilin pa niya at mapait na lumisan. Sinira mo yung moment namin kanina ni Elise. Gusto mo bang magka-black eye ha, Kuya Clyde? Maangas na tanong niya sa binata nang lumapit na siya rito upang pumasok na sa kotse. Huh? You're kidding, right? Tsaka, don't call me kuya dahil 5 years lang naman ang age gap natin. Sarcastic kong sagot nito at pinuksan na ang pinto. Hindi ako nagbibiro. Talagang babanatan ko yung mata mo. Mainit na tinitigan ni Gwen ang mga mata ni Clyde, ngunit para ba sumugid ang kakaibang tentasyon sa kanyang loob-loob na mapagtanto niyang napakaganda at halos perpekto ang mga mata nito. Well, hindi kita papatulan, Miss Gwen. Parang kapatid na rin kita. Pumasok ka na sa kotse.
at ipagdadrive na kita pa uwi. Malumanay na utos niya. Trying hard na maging gentleman at mabait sa dalaga kahit nakuhang-kuha nito ang inis niya. Mamaya na. Nanunubig pa tong labi ko oh. Misa na nga lang may kiss. Hindi pa natuloy ng dahil sa'yo. Pwede naman sana sinabi mo na hinahanap na tayo ni Papa pagkatapos namin maghalikan na. Napadapo naman ngayon ang tingin ni Gwen sa mapupulang labi ni Clyde. Buisit, bakit parang napaka-perfecto naman yata ng mukha niya? Ang ganda ng labi niya oh, kissable at mapula. Nauhumaling na tanong niya sa sarili. It's not a problem, Miss Gwen. Kung nabiting ka man sa kiss niyo kanina pwede naman ako na lang halikan mo para pista tayo. Labag sa loob na biro niya at sa pilitang ngumiti. Che, kadiri. Halikan mo yung lupa. Engot ka. Kunwari naiinis ng singhal ni Gwen at padabog na pumasok ng kotse. Pagkaupo nito sa passenger seat ay natanaw niya ang kanyang mukha sa rearview mirror. Namumula ang magkabila ang pisngi at nagiinit ito. Naalala niya pang parang kiniliti ang kanyang kalamnan na sabihin kanina ni Clyde na siya na lang ang halikan niya. Leche, anong nangyayari sa akin? Sermon niya sa kanyang sarili habang kinakapa ang mapulang pisngi. Kadiri ka rin. Kung hindi ka lang talaga anak ni Tito, matagal na kitang tiniris. Halos walang poses sa bulong ni Clyde sa sarili at walang emosyon ang mukha na pumasok na sa kotse. Papa naman, ilang araw pa nga lang tayo nagkita at nagkasama. Iiwan mo na ako. Malungkot na maktol ni Gwen sa ama. Gustong gusto kita makasama sa araw-araw na lumilipas at nalalabi sa buhay ko, iha. But for now, hindi yan maaari. Kailangan kong magpagaling sa ibang bansa bago pa lumala itong sakit ko. Ayoko rin makita mo ang uti-uti kong panghihina. You have to stay here lalo na at wala ako. Sa'yo ko na muna ihahabilin ang ating kumpanya. And don't worry dahil makakasama mo at tutulungan ka ni Clyde. Iyon ay kung papayag siya. Why not, Tito? Actually, karangalan ko nga maging isa sa mga instrumento mo para matutunan ni Gwen ang lahat ng mga dapat niyang malaman, lalo na sa mga negosyo niya. Sincere at bukal sa loob ng pagpayag niya. Ngunit sa kabilang panig ng utak niya ay sumasagi rin na siguradong challenging ito at mahihirapan siya. Pero Papa, mahirap po yung pag-handle ng mga negosyo. Paano kung malugi ko lamang ang mga yun kasi bobo po ako tsaka kilos na gaswater pa po ako. Paano kung mapahiya ko lamang kayo? You don't have to worry anything, iha. Nag-hire rin ako ng magiging personal assistant mo na siyang tutulong kay Clyde na turuan ka sa lahat ng bagay na dapat mong malaman. Kung paano umasta at kumalaw bilang isang milyonaryo at kung paano magpatakbo ng isang kumpanya. As she will also be your secretary kung alam mo na nga ang mga dapat gawin sa opisina. You will handle our company as soon as possible. Magtiwala ka sa sarili mo, anak. Hindi ka naman pababayaan ni na Clyde. Mahabang lintanya nito. In fairness may pa-personal assistant pang maganda. Tinitigan naman ni Gwen mula baba hanggang taas ang nasabing personal assistant na disenteng nakatayo at pangingiti-ngiti lang sa kanila. She's Bella. Sexy, diba? Naku Papa, alam kong iniisip nyo at alam kong nauhumaling kayo sa kanya. Pero Papa naman, 63 years old na po kayo. Hindi nyo na yan kaya. Natatawa at pabulong na sabi niya sa ama. Manang-mana ka talaga sa akin. Napaka-malisyoso. Ani nito. Dumilim naman ang anyo ni Gwen na bahagyang napahiya, kaya't napangiti na lamang andon. I think maliwalig na sa atin ang lahat. Bukas na ng madaling araw ang flight ko patungong US. Clyde, iho, ikaw na muna ang bahala sa anak ko. Kayo ni Bella. Habaan nyo na lang ang pasensya nyo dahil alam nyo naman ang kinalakihan nitong anak ko.
Bilin pa niya. Nalulungkot andon dahil gusto pa sana niyang makasama at mas makilala pa ang anak. Ngunit kinakailangan na nito ng agarang operasyon para sa benign cancer niya sa atay. Bago pa ito maging malignant o malala na at mahirap nang gamutin. Pa, mag-iingat po kayo sa biyahe ya. Kumain po kayo sa tamang oras. Matulog na maaga at huwag niyo pong kalimutang inumin ang maintenance niyo. Tsaka, nga pala pa, yung pasalubong ko pag uwi niyo, huwag niyo rin kalimutan. Mensahe ni Gwen sa ama at nilagyan pa ng puso at kumikindat na emoji. Mahal na mahal nito ang kanya ama at nais rin niya maging proud ito sa kanya. Hi Elise! Naka-iPhone na ako Mensahe niya naman kay Elise na tinadtad pa ng exclamation point. Kaagad yung nasend at nagtipa na naman siya ng panibago. Nga pala, kumusta ka na? Anong ginagawa mo ngayon? Kumain ka na ba? Uy, sana all naka-iPhone na. Siya nga pala, ayos lang ako dito. Tsaka, kumain na rin ako. Nandito ako ngayon sa con shop, naglalaro ng online games, pampalipas oras. Ikaw, anong ginagawa mo? Miss na kaya kita. Boring nga wala ka. Ang saya mo pa naman kalaro. Reply naman ni Elise, dahilan ng pagngiti ng malawak ni Gwen. Ngunit nalulungkot din ito. Excuse me po, Miss Gwen. On the way na raw po si Sir Clyde. Pupunta po siya dito. May pag-uusapan daw po kayo. Nahihiyang inistorbo ni Bella si Gwen, kaya't natuon ang atensyon nito sa kanya. Napalunok na sariling laway si Bella at hinagkan ang dalang iPad dahil maangas ang mga tingin nito sa kanya. Nung dumating naman ang binata ay dumiretso agad ito sa terasa at inuko pa ang sofa sa harapan ni Gwen. Good morning, Miss Gwen. Kamusta? Hindi ka na ba naninibago dito sa mansyon? Nabanggit sa akin ni Tito na naligaw ka raw kahapon. Imbes na sa living room ka raw paraon, napunta ka sa pool. Tapos nagpaturo ka pa raw kung paano i-flush yung toilet bowl. Bungad niya na bahagyang nakatawa. He aims to jest her ngunit sumimangat pa nga ito. Ano ngayon? Binubuli mo ba ako kasi napaka-ignorante ko? At saka, sinama mo pa talaga yung pesting inidoro? Hindi mo lang kasi alam na mas malaki at sosyal ang imbornal na banyo ko sa squatter. Hindi naman sa ganoon, Miss Gwen. Binibiro lang naman kita. Kaso mukhang hindi gumana. By the way, may mga imimit tayo mamayang gabi. Mga mahalagang tao. Kaya't kailangan talaga nating sumipot, lalo na ikaw. Paano naman sila naging mahalagang tao? Malaki ang maaaring invest ang dalawang businessman na iyan. At kapag nag-invest nga sila sa Maxwell Corporation, ang perang yun ay gagamitin para sa bagong ipapatayong negosyo na Maxwell. Yan ang sabi sa akin ng daddy mo. Kaya do everything, makumbinsi lang sila na mag-invest sa inyo. Nayayamot na tumangutango lamang ito. Sa ngayon, pupunta na muna tayo ng mall para bumili ng isusuot mo. Dapat formal dahil mga bigatin at professional ang makakaharap mo. Tsaka pagkatapos, pupunta naman tayo ng salon para maayusan ka roon. Pwede bang ikaw na lang? Nakakatamad kaya? Kunwari nababagot ang sabi niya. Ngunit gusto lamang nitong bisitin pabalik ang binata. Alam nito kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan ng ama niya upang palaguin ang kanilang kumpanya. Kaya't base sa sinabi nito ay nais siyang makumbinsi nga ang dalawang bigating businessman na iyon. Hindi pwede. Ikaw nga ang mas importanteng dumalo doon. Sasama lang naman kita para ma-assist ka. Umay naman. Humihikab na reklamo ni Gwen. O siya, sige. Tara na. Bago pa magbago ang isip ko. Anya at tumungo nga sila ng mall kasama si Bella. Grabe, ang laki! Sa tingin mo ba, Kuya Clyde, mabibili namin ni Papa tong buong mall? Tanong niya at tumakbay pa talaga kay Clyde. Mukhang busy ka yata sa kachat mo .
Teka, sino ba yan? Jowa mo, no? Malisyosong tanong nito habang sumisilip ng tingin sa cellphone ng binata. Kliyente. Tipid na sagot naman ni Clyde at tinurn off na ito. Teka, mukhang good mood ka yata ngayon ha. May paakbay ka pa talagang nalalaman. Mukhang mabait ka naman kasi eh. Tsaka, nakikita ko sa'yo si Kuya Jose. Siya yung tinuturing ko ng parang totoong kuya dun sa squatter. Good. I'm not actually comfortable na tawaging kuya. Pero kung yan ang gusto mo, ayos lang. Basta ba, huwag ka nang pasaway dahil nakakanamdam din ako na stress at inis. Masaya silang tumungo ng butik upang mamili nga ng susuotin ni Gwen, ngunit mukhang hindi naman ito nagustuhan ang napili ng binata. Hoy Clyde! Ano tong pinapasuot mo sa akin ha? Hindi naman ako bagong paltak para suotin tong palda ah. Sigaw ni Gwen. Pagkalabas pa lang nito na fitting room, nagsitinginan tuloy sa kanya ang mga staff ng butik at ang iba pang customer nang umalingaw-ngaw ang malakas siyang sigaw. Hoy babae! Ginagawa mo't palipapatong butik. Ayusin mo nga yung bunganga mo. Nakakagulat ka. Basta-basta ka nang sumisigaw dyan. Sermon ng isang manang sa kanya. Ay, sorry po. Nahihiyang ani ni Gwen at nag-peace sign pa rito. Ano bang problema mo? You have to wear that. Hindi na squatter o di kaya palengke ang pupuntahan natin para magsuot ka ng paborito mong pants at oversize sa t-shirt na halos magmukha ka ng hanger sa sobrang laki. Gusto mo bang mapahiya sa harap ng mga businessman na yun? Tell me, at isipin mong pati reputasyon at kumpanya ng papa mo ay dala-dala mo. Malaking kawalan sa Maxwell Corporation kapag hindi natuloy ang investment ng dalawang yun. Kaya't Gwen, please think twice. Huwag ka na mag-inarte dahil marami ang madadamay. Singhal ni Clyde na bahagyang di makahinga. Ganito talaga ang nangyayari sa kanya kapag masyado itong na-stress. Napansin naman ito ni Gwen kahit bigla itong nag-guilty at nag-alala sa kanya. Alam niyang para sa ikabubuti niya ang ginagawa ni Clyde, ngunit nagtataka rin ito kung bakit ganoon na lang siya ka-worried sa kanya. Oo nga, Miss Gwen. Hindi po basta-basta ang imimit natin mamaya. Kahit kailangan niyo po talaga maging formal. Tsaka request po ni Mr. Ravanilla na casual dress na lang ang suotin niyo. Total, sa restaurant lang naman po ang meeting place. Suwestyon naman ni Bella. Ayoko nito. Basta ayoko. Nagmumukha akong bakla. May iba pa ba akong pwedeng suotin? Baka meron pang iba. Basta wag lang tong dress na to. Kalmadong ani ni Gwen na lihim na dumudungaw kay Clyde na ngayon ay sumisinghutan ng inhaler. I have a suggestion. Pwede pa siguro na pang business attire na lang ang suotin nyo para may slack. Maliwanag ang mukha na muling suwestisyo ni Bella. Sige, pipili na lang ako. Pumili nga ang dalaga sa business attire section at kaagad itong isinuot sa fitting room. Pwede na to. Komportable na ako tsaka mukha na akong formal na tao. Tas, bonus na lang tong kakyutan at kapugian ko, diba? Komento niya sa suot na slacks at itim na polo sabay kindat pa sa kanila. Ayan, okay na po yan, Miss Gwen. Nakangiting ani naman ni Bella. Poging-pogi sa sarili. Nidaregla naman. Pabulong a sarcastic na libak naman ni Clyde sa kanya. Ano? May sinabi ka ba, Kuya Clyde? Wala. Ay sabi ko, mukha kang lalaki sa suot mo. Umiba ang ihip ng hangin sa sinabi na binata na tiliwas sa kanila. May lalaki bang malaki ang dibdib ha? Nakapout na saad ni Gwen at ibinida pa ang malaki nitong dibdib. Nang dahil doon ay bigla namang namula ang pisngi ng binata at kunot noong iniwas ang tingin sa kanya. Nang umuwi na sila ay tinuruan naman ni Bella si Gwen kung papaano umupo ng formal at galante. Pati na rin kung paano gamitin ng hawakan ng tama ang kubyertos, chopsticks, tinidor at steak knife. Sa isang high-end restaurant kasi ang meeting place, kaya naman literal na kailangan niyang matutunan ang mga yun.
Tinuruan din niya kung paano mag-approach sa kanila at kung paano kausapin ang mga ito. Pagsapit ng hapon ay tutungo pa sana sila sa salon upang ayusin ang dalaga, ngunit hindi na ito pumayag roon. Nagpahid na lamang ito ng kaunting lip tint sa labi at sinuklay ang maikling buhok. Saktong 8:00 ay nakarating na rin sa restaurant kung saan nauna na roon sina Mr. Ravanilla. Nadatna naman nila ang mga ito na nakaupo sa harap ng round table na pang VIP guest. So, nandito na pala ang unikaihan ni Tito Levy, / ang hilaw kong pinsan at ang asungot na here sa Maxwell Corporation. Just kidding! Nakatawa ngunit halatadong plastic naman na bungad sa kanila ni Stacy. Nag-iisang pamangkin ito ni Don Maxwell. Magkapatid ang ama niya at ang Don, ngunit kay Don Maxwell lamang ipinamana ang kumpanya ng pamilya dahil basagulero at wala namang pakialam sa mga negosyo ang ama nitong si Stacy. Ngayong napaka-successful na ng Maxwell Corporation ay ipinagsiksikan naman ni Stacy ang kanya sarili na wanna be the next CEO of Maxwell Corporation. Oh, akala ko ba babae ang anak ni Tito? Bakit parang lalaki naman yung kasama mo? Nakataas ang isang kilay na komento pa nito. Maganda nga ang muka at figura, ngunit suplada naman at strict ang aura. Wala namang pakiroon si Gwen dahil abala ito sa paggala ng kanyang paningin sa maganda at eleganteng lugar na kinaroroonan niya ngayon. It's none of your business, Miss Stacy. But anyways, ano ginagawa mo rito? You're not invited here, hindi pa? Seryosong tanong naman ni Clyde sa kanya. Whatever, I'm still the niece of Tito Levy. May karapatan pa rin akong makisawsaw at malaman ang mga nangyayari sa kumpanya. Ikaw nga business partner ka lang ni Tito, pero parang umaasta ka ng anak niya. Bahagyang kumulo ang dugo ni Clyde sa mga sinabi nito. Gwen, Bella, let's go. Huwag na natin paghintayin sina Mr. Ravanilla. Wala namang kwenta ang karap natin ngayon. Hindi siya nararapat pagtuunan ng pansin. Lumakad na nga ang tatlo papalapit kina Mr. Ravanilla at Mr. Chua na hinihintay lamang sila. Good evening, Mr. Vasquez. Sabay na bati ng dalawang business tycoon kay Clyde bago nakipagkamay sa kanya. Good evening. Sorry for the slight delay. And thanks for waiting us. By the way, she's Gwen Park Maxwell, the unika iha of Mr. Levy Maxwell and the heiress of Maxwell Corporation. Kinakabahan ng ngumiti ng malawak ang dalaga sa kanila at formal na bumati rin. Nanginginig pa ang kamay niya na mag-shake hands na ang mga ito. Sabay naman silang umupo at nakipagkwentuhan. Umupo sa gitna ni na Mr. Ravanilla at Mr. Chua si Gwen habang magkatabi naman sina Clyde at Bella. Kaswal naman ang pakikipag-usap sa kanila ni Gwen. Praktisado na at parang scripted na nga rin. Ngunit may pagkakataong humihili talaga ito ng mga biro na para bang mga tropa lang ang kaharap niya. Napapatawa naman sina Mr. Ravanilla, ngunit bilang lang ang pagtawa ng mga ito. Sa gitna ng kanilang masayang usapan ay biglang sumingit naman ang atribidang si Stacy. Excuse me, could we please have a one more chair? Utos dito sa waiter. Inilipat naman ng waiter ang isang upuan sa kanilang lamesa at kaagad itong naupo roon. Tumabi siya sa gitna ni na Clyde at Bella, kaya't naiinis na tumikim ang mga ito. Ilang minuto pa ang nakalipas sa umorder na rin sila ng kakainin. Crab cakes, seafood palay, crab legs, shrimp cocktail at garlic butter shrimp ang mga inorder nila. Parehong seafood lover kasi sina Mr. Ravanilla at Mr. Chua. Noong una ay desente at elegante pang kumakain si Gwen gamit ang kubyertos at tinidor. Ngunit maya-maya pa ay kinamay na nito ang pagkain. Pasensya na, sa tingin ko kasi bukas pa ako matatapos sa pagkain. Pag ginamit ko pa ng kutsara itong pagkain, lalo na tong sukpo. Tsaka isa pa,
Mas masarap kaya kumain gamit ang kamay. Try nyo rin kaya. May laman pa ang bunganga na sabi nito. Nagkatitigan naman sa isa't isa sina Mr. Chua na halatadong nagulat sa ginawa niya. Ew! Anong ginagawa niya? Patigilin mo nga yan. Nakakahiya. Naiirita na bulong ni Stacy kay Clyde. Sasawayin na nga rin sana ito ng binata, ngunit nakita nitong sabay na inilapag ni na Mr. Ravanilla ang kanilang hawak na tinidor at kubiertos. Wala na. Malalagasan na ng dalawang bigating investors ang Maxwell dahil sa katangahan ng babaeng yan. Iniisip na ng lahat na mag-walk out ang mga ito, ngunit ganoon na lamang ang kanilang pagkagulat na magkamay din ang mga ito sa pagkain. I still remember my childhood days. Sa papag pa kami noon kumakain. Pinagsasaluhan ang mga huling isda ni Itay gamit ang kamay. And yes, mas masarap kumain pag nakakamay. Anas na tura ni Mr. Ravanilla na maganang kumakain gamit ang kamay. Nilunok nito ang inunguya at muling nagsalita. I like your personality, Miss Gwen. You are being you. Hindi mo ikinakahiya at tinatago kung ano ka talaga. You captivate me with your genuine presence. Plus, you're also hyper and funny. Sa nakikita ko sa'yo, alam ko nang hindi masasayang ang malaking halaga na i-invest ko sa Maxwell Corporation. Nakangiting puri niya kay Gwen, kaya't halos nakapikit na ang mga singkit na mata ng dalaga sa sobrang lawak ng ngiti niya. I totally agree with that. Ikaw, Miss Park, masaya ka kasama. Alam mo kami ni Mr. Ravanilla, pareho kami galing sa mahirap na pamilya. Pero kami hindi hambog. Humble lang kami. Kaya kami sobrang hanga sa iyo. Kasi ikaw simple at mabait. Kahit na alam mo na ikaw ay milyonaryo na. Masyadong slang na pagkakasabi naman ni Mr. Chua. We were gonna sign the contract ASAP. Talaga po? Oh, maraming salamat po. Promise po, pagbubutihin ko po ang pagmamanage ng Maxwell Corporation. Masaya silang tumayo at nakipag-shake hands sa isa't isa. Umuwi na rin na maaga sina Mr. Ravanilla at Mr. Chua. Good job. Akala ko pa naman, mag-walkout sila pareho. Puri pa ni Clyde at saka niyakat na mahigpit si Gwen. Parehong namula ang pisngi ng dalawa nang maramdaman ang pagkadikit ng kanilang mainit na balat sa isa't isa. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Clyde at pakiramdam niya sa mga oras sa ito ay biglang nasapol na sibat ni Cupido ang kanyang nagwawalang dibdib. Oh, sorry. Nadala lang ako sa emosyon ko. Nahihiyang kinala si Clyde ang yakap niya. Ngayon ay magkaharap na sila ng dalaga na parehong nangungusap ang mga mata. Sus! Ayos lang yun. Ano ka ba? Payakap nga uli. Ani ni Gwen at walang ano-anong niyakap siya. Uy, sali naman ako dyan. Group hug! Sumali din si Bella at masaya ngang nag-group hug. Si Stacy naman ay nakasimangot na umirap sa kanila at padabog na lumabas ng restaurant. Simula pa lang to, Gwen. Marami pang challenges na dadating sa buhay mo. And for sure, marami ka rin makakabangga. May mga sulot sa paligid na gustong agawin sa'yo kung ano man ang meron ka ngayon at ang mga mamanahin mo. Ani ni Clyde na sumasaling ng vodka sa baso. Nasa isang kondo sila ngayon kasama ni Isabella upang mag-inuman bilang selebrasyon na rin nila. Hayaan mo na yung mga yan, kuya. Walang makakagapi sa akin kahit sino pa yan. Basta ang mahalaga, masaya ako sa mga ginagawa ko. At gusto kong maging proud sa akin si Papa. Congrats, Wen. Napabalit mo ako kanina Iniangat ni Bella ang isang bote ng beer, tsaka sila masayang nag-toast. Nagpatuloy ang kanilang inuman na may sari-sariling alak, beer at GSM Blue kay Bella. Vodka naman kay Clyde at soju naman ang kay Gwen na first timer lang sa pag-inom nito. Si Bella mismo ang bumili na soju para kay Gwen dahil anya bagay na bagay ito sa kanya, gayong half Korean ito.
Ilang oras pa ay umuwi na si Bella dahil hindi na nito kaya pang tumungga ng alak. Inihatid ito ng driver, kaya't si Gwen at si Clyde na lang ang naiwan. Alam mo, maganda ka rin, no? Ang kaso, pumapatol ka sa kapwa mo babae. At ang tapang-tapang mo pa. Lasing na sabi ni Clyde habang titig na titig sa dalaga. Namumula na ang buo nitong mukha sa kalasingan, ngunit hindi pa rin kumukupas ang maamo at masculine nitong mukha. Selis ba? Loko, hindi ko girlfriend yun. Rebat naman yan na halos masubsob na ang mukha sa lamesa sa sobrang kalasingan. Nagali ka pa nga sa akin nung naistorbo ko yung halikan nyo. Halos gusto mo na ako suntukin nun. Naku, yun ba? Wala lang yun, no? Ganon lang talaga kami ka-close para mag-kiss. Oh, eto pa. Shot ka pa, Clyde. Ang hina mo naman sa inuman. Nakakailang baso ka pa lang. Kinuha ng binata ang baso, ngunit nakatulala lamang ito sa anyo ni Gwen. So you mean, single ka pa? Hindi napigil ang tanong nito na para bang naengkanto. Oo naman. Bakit ba tanong ka ng tanong? You know what, Gwen? Parang nagugustuhan na yata kita. Hindi ko rin alam kung bakit. Nainis pa nga ako sa'yo nung una eh. Paanas niya habang natutukso sa mapupulang labi ng dalaga. Kahit na hindi naklaro ang paningin nito at bahagyang nahihilo, ay mas nanaig pa rin sa pakiramdam niya ang kagustuhang maidampi ang nananabik niyang labi sa labi ni Gwen. Nagkaharap sila at doon na ito nakakuha ng pagkakataong ilapit ang mukha nito sa kanya. Kaunti na lang ay magkakahalikan na sana sila. Ang kaso ay bigla namang sumuka si Gwen at nasalo yun lahat ng binata. Ew, Gwen! Grabe ka naman sa akin. Mukha ba ako inidoro? Reklamo nito habang puno na suka ang suot na polo. Excuse me, pagpapalit lang ako. Malat ang boses sa sabi niya at tumiretso na sa comfort room. Nagawa niya pa rin linisan na sarili at magpalit ang damit kahit na halos matumba na ito sa kalasingan. Yun nga lang ay madalian lang niya ito ginawa, kaya naman may naninikit pa rin hindi ka nais-nais na amoy sa kanya. Ilang minuto pa ay bumalik na ito at nadatnan niya naman si Gwen na nakahiga na sa sahig. Hoy Gwen, sa kwarto ka matulog o di kaya dito sa sofa. Saway niya sa dalaga na bahagyang tinatapik ang ulunan. Dito na lang ako sa sahig. Hindi ko na kaya maglakad at saka ayoko dyan sa sofa. Baka mahulog pa ako. Angal nito at tuluyan na ngang natulog. Ay, pwede dito rin ako matulog sa sahig. Sasamahan kita. Humiga rin sa sahig ang binata at tinabihan si Gwen. Nakatagilid na niyakap nila ang isa't isa. Sumiksik si Gwen sa matigas sa dibdib ng binata at pinatong pa ang isang hita nito sa kanya. Nakatulog ang dalawa sa sobrang kalasingan na animoy mga butiking magkadikit. Nagising na lamang si Clyde nang sumilaw sa kanyang bisyon ang sinag ng araw na nakawala mula sa bukas ng bintana. Ouch! Ang ulo ko! Daing niya at madahang kinusot ang mga mata. Nang tuluyan na nga niya na imulat ang mga mata, ay binugad naman siya ng natutulog na mukha ni Gwen. Grabe, ang ganda naman ng umaga ko. Nakangiting Anya. Humihilik ang dalaga at nakanganga pa ang bunganga, ngunit mas kapansin-pansin pa rin ang angking niyang ganda. Maya-maya pa ay nagising na rin ito, kaya tagkunwari namang tulog ang binata upang malaman ang magiging reaksyon nito dahil nga magkatabi at magkayakap pala sila sa pagtulog. Wait, teka! Nakuha niya ba itong bataan ko kagabi? Tarantang sabi nito at kinapa ang buong katawan na pagtanto niyang kumpleto naman ang saplot niya kahit siguradong wala naman nangyari sa kanila.
Hay, salamat. Kala ko pa naman. Pero teka, hindi niya dapat malaman na magkatabi kami sa pagtulog at magkayakap pa. Nakakahiya. Mababawasan ng astig at pogi points ko. Maingat at dahan-dahang kinuha ni Gwen ang kamay na binata mula sa kanyang bewang. Lumipat ito sa sofa at nagkunwaring tulog. Sa kabilang banda ay nasaksihan lahat ito ng binata na nagkukunwari ring tulog. Tumagilid siya ng higa papatalikod sa kanya. At dito'y pinakawalan na ang malawak niyang ngiti na kanina niya pa kinikimkim. Sa paglipas pa ng mga araw at linggo ay tuluyan ng hinawakan ni Gwen ang buong Maxwell Corporation sa tulong na rin ni Clyde. Ang akala ng lahat ay isang siga na tomboy lamang ito, ngunit nakapag-self-learn pala ito online tungkol sa marketing, finance, and accounting at strategic management. Dahil pangarap pala nitong makapag-aral ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. What's the point na mag-invest sa kakabukas pa lang na resort? Masasayang lang ang funds na ilalaan siyan. Plus, hindi naman talaga kailangan pa mag-invest sa Maxwell sa ibang kumpanya. Dahil maganda at stable naman ang income ng buong corporation. Komento ni Stacy sa pinapresent ngayon ni Gwen. Pinasok siyang Chief Technology Officer sa kumpanya dahil nagpupumili talaga itong magkaroon man lang daw ng posisyon roon sa ngalan na rin ng nag-iisang pamangkin siya ni Don Maxwell. Maliit man o malaki, ang mas mahalaga ay kumikita pa rin. Walang emosyon ang mukha na katwiran naman ni Gwen at muling nagsalita. Instead na i-ignore natin ang proposal nila, what if pagsagawa na lang tayo ng background check and research, or di kaya mas maiging tayo na mismo ang pumunta doon sa resort para tayo mismo ang makasiyasat ng lugar. Kung maganda ba ang location, pati na rin yung resort nila. If okay naman na lahat, pwede naman natin tulungan silang i-promote sa mga turista yung resort. Hindi ba maganda yun? Makakatulong tayo sa nagsisimula pa lang na negosyo. That was just a waste of time. Masasayang lang ang oras natin at pera. Isa lang ang magandang magagawa natin. Yun ay ang i-reject sila. Naka-poker face sa turan naman ni Stacy na feeling slay at warimoy papabor ang lahat sa sinabi niya. Excuse me, Miss Stacy? Pwede bang lumugar ka naman? Yes, Maxwell din ang surname mo. Pero baka nakakalimutan mo na ako pa rin ang boss dito. Tsaka, sino ba ang nagsabing isasama kita roon? Hindi na nakapagsalita pa si Stacy at umirap na lamang sa kanya. Napahiya siya doon at dito'y napagtanto niyang palaba din pala si Gwen na all this time ay inakala niyang tatanga-tanga lang. Natapos ang meeting na sang-ayon ng lahat ng department head at iba pang key personnel na naging desisyon ng CEO na si Gwen. Habang tumatagal, mas pinapahanga mo ko, Miss Gwen. Matamis ang mga ngiti na binabato ni Clyde sa dalaga. Sus, wala yun. Gusto ko lang talaga mag-beach, kaya yun ang sinadjust ko. Nakabungis-ngis na sumagot naman ito. Magkasabay sila na lumabas ang conference room at ngayon ay binabagtas naman ang hallway papuntang elevator. Wait, makailang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi pa. Na para lang sa mga empleyado itong elevator. Meron naman tayong private elevator sa kabila. Saway ni Clyde sa kanya. CEO man o simpleng empleyado, pare-pareho lang naman tayong mga tao. Bumukas na nga ang elevator, ngunit halos puno na ito ng mga nakasakay na ordinaryong empleyado. Hoy mga ante, lumabas na munang iba para makapasok si na Ma'am Gwen. No, wag na. Kasya pa naman tayo eh. Ikaw ba, Clyde? Sasama ka ba sa amin? Ngumiti si Clyde sa kanya at sinamahan siya pababa ng kanyang opisina. So, saan ka nga pala magla-lunch? Nakasmile na tanong niya. Sa cafeteria na lang siguro. Tinatamad akong lumabas eh. Ang init. Sakto. Sa cafeteria din ako magla-lunch. Ano, tara?
Sabay na tayo. Mauna ka na muna. Susunod na lang ako. Marami kasing nakakalat na mga files sa table ko. Ililigpit ko muna saglit. Sure, hintayin na lang kita dito. Sige. Ipa ang pakiramdam nang pumasok si Gwen sa kanyang opisina. Hinubad nito ang suot na coat at isinampay sa likod ng kanyang swivel chair. Hays, ba't parang minararamdaman akong kakaiba sa tuwing kaharap ko yung lalaki na yun? Ano ba siya? May lahi ba siyang aswang? Isa-isa nitong kinuha ang mga files na nakakalat sa kanyang mesa. Pagkatapos siya makuha ang lahat ng iyon ay idiniretso niya itong itinapon sa trash bin. Huy! Ba't mo naman itatapon? Loka! Kumakamot sa ulo niya. Ang totoo kasi ginagambala ni Clyde ang kanyang isipan. Ay, Sir Clyde! Hinihintay niyo si Miss Gwen, no? Sabay na naman kayo magla-lunch. Kinikilig na tanong ni Bella. Naabutan nito si Clyde nang ngumiti-ngiti pa sa labas sa opisina ng boss niyang si Gwen. Animoy may pinagpapantasyahan ito o di kaya may naalala na something na nagpapakilig sa kanya. Yes, pero wala namang mali doon, di ba? Sus, kunwari ka pa. Alam ko may pagtingin ka kay Miss Gwen. Halatang halata kayo sa mga mata niyo sa tuwing magkasama kayo. Umiling-iling ito ngunit namumula na ang magkabilang pisngi. Pero sa tingin mo ba, Secretary Bell, may pag-asa kaya ako sa kanya? Asus! Sabi na Gusto mo talaga si Miss Gwen. Pero, ika nga nila, tipa. Wala namang matigas na tinapay sa mainit na kape. Siguradong lalambutin sa'yo si Miss Gwen, Sir Clyde. Kaya go lang, fighting! Impit na tumili si Bella. Napailing na lamang si Clyde sa kanya. Hay, salamat! Tapos ko nang makausap yung manager at may-ari nitong beach resort. Pwede na ako mag-sunbathing. Ilang linggo rin kaya akong lubog sa trabaho. Deserve ko to! Naglagay ito na sapin sa buhangin at saka hinubad ang suot na pants at polo. Naiwan lamang itong nakacycling at nakasuot ng bra. Kakatapos ang ni Gwen na kausapin ang may-ari ng beach resort at nalibot na rin ito ng kanyang buong team. Uy! Magsasunbathing po pala kayo, Miss Gwen? Wow! Sexy-sexy Pero magbayad na muna po kayo ng sunscreen para hindi masunog yung balat nyo. Napakaputi pa naman. Marami po akong dala sa bag ko. Teka lang po kukunin ko muna. Tumango ito at iniwan na nga siya ni Bella. Maya-maya pa ay sexy itong tumayo at itinaas ang dalawang kamay upang damhin ang sariwang hangin. Nakapikit ang mga matang nagpaikot-ikot pa ito. First time niya kasing maramdaman ang real definition ng unwind. Masayang iminulat niya ang kanyang mga mata, ngunit biglang napaawang ito ng labi na biglang bumungat sa kanyang harapan si Clyde. Clyde! Gwen. Napatulala na lamang ang binata sa curvy body ni Gwen. Biglang namula rin ang kanyang pisngi na para bang sinabuyan ng sandamakmak na blush on. Kulang na lang ay maglaway ito sa harapan niya, ngunit alam niyang nakakahiya na iyon at sobra na, kaya't sunod-sunod na lang itong lumunok na sariling laway. Pansamantalang natigilan ang dalawa. Hiyang-hiya si Gwen habang si Clyde naman ay masyadong obsessed sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na nga si Bella. May dala-dala itong sunscreen at isang menswear brochure. Teka, bibili pala ako ng brief para sa akin. Patakpong lumapit si Gwen kay Bella at kinuha ang dala nitong brochure upang makaiwas kay Clyde. Binuklat niya ito at kaagad siyang napunta sa isang pahina kung saan modelo si Clyde na isang brand ng underwear. Nakapaskil ang malapad na dibdib nito, mababatong muscle, ani na pandesal at ang umuumbok niyang batuta. Ano to? Si Clyde ba to? OMG, ang laki! Tili niya sa kanyang isipan. Are you obsessed with my masculine body, Miss Gwen? Taranta nitong tiniklop ang brochure at nahihiyang umiwas ng tingin sa binata.
Hindi ako nauhumali sa katawan mo. Baka nagde-daydream ka lang kamo. Kung naging lalaki lang ako, siguradong mas malaki naman ang sa akin kesa sa'yo. Nakasimangot na diin niya at inirapan ito. Wow, you're not sure with that, Miss Gwen? Kung naging lalaki ka man, siguradong mababakla ka rin sa akin. Nakatawa at sarcastic na biro naman ni Clyde sa kanya. Kumunot noo ito at umiwas ang tingin sa binata. Dinapo ang tingin sa kalayuan, ngunit ang refleksyon ng maamong mukha at figura pa rin ni Clyde ang nasabisyo ng kanyang isipan. Oh, huwag ka na sumimangot dyan. Sige ka, papangit ka niyan. Ang ganda mo pa naman. Tsaka, paano kita liligawan? Kung palang pusa ka naman na nangangalmot pag nilapitan. Nagpapakit na hilit pa nito sa dalaga. Leche, tinatawag ko ang lahat ng living things. Hindi ako kinikilig sa mga pinagsasabi ng kubag na to. Alam yan ng ating nginong si Mang Telmo, Mang Jose, mga lamang lupa, tiyanak, manananggal, tik-tik, paraduno, sigpin. Hindi ako kinikilig. Never! Sermon ng kanyang isipan at in real life ay mukha ni itong lutang na bigla na lang natahimik at natameme sa isang sulok. You're too quiet, Miss Gwen. Okay, aalis na lamang ako. Magsiswimming na ako. Anito at tinubad ang suot na t-shirt sa harap niya. Ngumiti pa ito na nakakaloko sa kanya bago tumakbo papuntang dagat. Wow! Nakita mo ba yun, Miss Gwen? 6 packs! Tili ni Bella na siyang ikinabwisit pa nito. Naiinis ito sa kanya sarili dahil kung dati ay nagagawa pa niyang lumaban sa tuwing iniinis siya ng binata, ngunit ngayon ay para bang tiklop na siya rito. Natameme lang at parang kinikilig pa nga sa pangiinis nito. Nakapout at padabog na tumungo ito ng restroom. Humarap siya sa malaking salamin na sink at doon inilapas ang sama ng loob. Lalaki ako! Lalaki ako! Pilit na pinapalaki ang boses na kastigo niya sa sarili. Inulit niya pa ito, ngunit napiyok lang siya. Pwisit ka, Clyde! Anong ginawa mo sa akin? Ba't ako nagkakaganito? Feeling ko, gusto ko na magsuot ng palda. Pwisit! Naiinis sa singhal niya. Ngunit aware rin itong napaka-OA na ng mga ginagawa niya. Kaya't mas lalo pa itong naiinis dahil ang dahilan lang ng mga iyon ay walang iba kundi si Clyde. Habang patagal na patagal, ay mas nauhumaling si Clyde sa dalaga. Ganoon din ang nararamdaman ni Gwen, ngunit pilit niya itong itinatanggi dahil para sa kanya, walang sino man ang makakapagpalambot sa kanya. Gusto kita, Gwen. Gustong gusto. May kinang sa mga matang confess si Clyde kay Gwen. Kinakabahan ito ngunit napapakalma siya ng mga berdeng mata ng babaeng mahal niya. Nagkaroon na ito ng lakas sa loob na umami sa kanya, lalo na at fully developed na ang feelings ito sa kanya. Anong pinagsasabi mo dyan? Baliw ka na ba? Pagsusungit nito, ngunit deep inside ay kinikilig siya rito. Yes, I'm crazy. Crazy only for you, Gwen. Matamis itong ngumiti at maingat na kinuha ang kamay ni Gwen. Hinalikan niya ito in a gentleman way na siya parang kumuryente naman sa mga kalamnan ng dalaga. Pero seryoso, gusto nga kita, Gwen. I mean, hindi lang gusto kundi mahal na mahal. May kinang sa mga matang confess niya na mas lalong nagdulot ng kakaibang tentasyon sa dalaga. Gusto rin kita, bakit mo ba ako gusto ha? Siguro, katawan ko lang habol mo no? Teka. Basta, pinagpapantasyan mo na ako ha? Babanatan talaga kita pag tama ang iniisip ko. Umiling na lamang na tumawa na mahina si Clyde. I have a huge respect for women. Hindi lang ang anyong palabas mo ang nagustuhan ko sa'yo. I fell in love with you dahil nakikita ko sa'yo na dedicated ka. Mapagkumbaba, hindi boring kasama, hands-on sa trabaho,
at masyadong muling pinapahalagaan ang mga taong may malasakit at nagmamahal sa iyo. Nasa iyo na ang lahat, Gwen, at ayoko maago ka pa ng iba sa akin. Hindi maitatanggi sa mga berdeng mata ni Gwen na kinikilig siya rito. Lalo na at sa mga kulay abong mata na binata ay makikitang totoo lahat ang lumalabas sa bibig niya. Ang mga sandaling ito ay para bang naging langit at paraiso para sa kanila. Ngunit bigla itong nasira dahil sumingit na naman ang bida-bidang pinsan nitong si Stacy. Excuse me, Gwen. We have an urgent meeting ngayon na at hindi kasama si Clyde dahil confidential ang pag-uusapan natin. Kaagad din itong umalis at mapait naman na sumunod sa kanya si Gwen. 300 million ang ninakaw sa buong Maxwell Corporation at lahat ng departamento ay naapektuhan na. 30% na ang binaba na income ng kumpanya at 20% naman sa buong corporation. So far, marami pa ang mga pending orders, appointments at clients sa mga negosyo na sasakupan ng Maxwell. But the problem is, wala na tayong sapat na pondo. Umingay ang buong conference room sa inulat ng CEO. Natigilan naman si Gwen na halo-halong emosyon ang nararamdaman. Pagkagulat, kaba at takot na baka tuluyan ng bumagsak at mapunta sa wala ang mga pinaghirapan ng kanyang ama. Sabi ko na talagang magkakaaberya ang Maxwell Corporation dahil itong bangag na tomboy at laking squatter ang bago nag-handle. Talak ni Stacy na ikinaigting naman ang panga ni Gwen. Masyadong below to the belt na ito kung magsalita. Akala mo siya na ang boss sa kanilang dalawa sa tono ng boses niya. Hindi naman ito pinalagpas si Gwen at agad na sinagundahan. Excuse me, pwede bang kumalma ka na muna dyan? At next time na magsalita ka ulit, sana yung sasabihin mo ay makakatulong naman sa problema. Nagtitimpi lamang ito, ngunit gusto niya na talaga itong upakan. Bakit? Totoo naman na. You're just a stupid ass, Gwen Park. Anak ka lang naman ng isang babaeng bayaran ng kung kani-kaninong nagpapalapa para lang sa pera. At siguro, kaya kanya binuhay ng mabuntis siya ni Tito Levy para manggatas ang pera. And here you are, you're the CEO of Maxwell. Ang kaso ay, bangag ka nga at pang-squatter lang. Kaya ito, unti-unti nang lumulubog ang buong corporation. Wala kang karapatang bastusin ako, lalo na ang nanay ko. Asik ni Gwen at hinampas sa malakas ang mesa. Nagulat ang lahat sa ginawa niya at mas lalo pang umingay ang buong conference room. Si Stacy naman ay di man lang natinag roon. Mas lumakas pa nga ang loob nitong mas kalabanin ito. Wow! Ang galing! Ang galing mo umarting matapang at tigasin. Pero ang totoo naman, nagpapanggap ka lang namang ganyan to cover your true color. Dahil ang totoo, malandi ka, mukhang pera, at may sakit na HIV na nakuha mo sa mama mong prosti. At ngayon, nilalandi mo naman si Clyde na nakatakda ng ikasal for the sake of his company. Pero at least, yung babae yun ay edukada at sopestikada. Hindi gaya mong madumi ang pagkatao. Biglang sumugod ang galit at puot sa loob ni Gwen nang marinig ang panlalait ni Stacy. Tinamaan ito sa mga sinabi niya. Totoo ang lahat ng iyon. Bata pa lang siya ay paborito na siyang kutsain ng mga tao sa kanilang lugar. Anak siya ng prostitute. Kaya daw ay lalaki rin din itong binebenta ang sariling laman. Nang pumanaw ang kanyang ina, ay nakitira ito sa kanyang lola sa squatter area kung saan dito niya natutunang maging tigasin at siga. Binago niya ang kanyang sarili at nagpakatomboy upang takpan at protektahan ng kanyang katauhan o makaiwas sa pangaharas ng mga kalalakihang iniisip na pareho lamang sila ng kanyang ina. Dagdag pa doon na may angking kagandahan siya, kaya naman siguradong pagkakaisahan siya ng mga lalaking hayok sa laman kung magbumukha lamang siyang mahinhing babae.
Minsan din ay sumagi sa isip niya na baka may doon nga siyang HIV, gaya ng sinasabi nila. Ngayon tuloy ay masyado na itong insecure kay Maureen. Napakuyom ito ng kamao at nandilim ang paningin. Nilapitan niya si Stacy at malakas na sinampal ang kanyang pisngi. "You're fired! At kasama ka rin sa mga pinag-imbestigahan ko, Miss Stacy. I'll make sure na mahanap at mahuhuli ko rin ang peste at salot na magnanakaw. Kahit saang pweba pa siya sumuot." Isa-isa niyang tinignan na mariin ang bawat empleyadong naroroon bago tuluyan nag-walk out. Halos mangiyak-ngiyak ito pagkalabas ng conference room. Dadatnan niya naman si Clyde sa pasilyo na hinihintay lamang siya. "Oh, Gwen, okay ka lang? Mukhang namumutla ka yata. Masama ba ang pakiramdam mo? Sayang, magdi-dinner date sana tayo mamaya eh. But it's okay. Magpahinga ka na muna. Ihahatid kita pa uwi." Concern na tanong niya. "Tigilan mo na ako, Clyde." What? Bakit? May nagawa ba ako mali? "Wala. Sadyang hindi lang talaga kita gusto. Dahil sa babae lamang ako nagkakagusto." Pagsisinungaling nito, ngunit deep inside ay unti-unting nadudurog ang puso niya. "What? You're joking, right? Ano ka ba, Gwen? Huwag mo naman akong biruin ng ganito, please. Kanina okay naman tayo ah. Parang kinikilig ka pa nga nung nagtapat ako sa'yo." Tanong niya na may kilot sa dibdib. "Sabi nang hindi kita gusto. Bingi ka ba? Huwag mo nga ipagpilitan ang sarili mo sa'kin. Mahiya ka naman." Malakas ang pagkakasabi ni Gwen doon, dahilan upang napatingin sa kanila ang iba pang nasa hallway. "But why? But parang bigla ka naman nagbago. I fell in love with you when I didn't want to fall in love with anyone. Ang akala ko ay may pag-asa ako sa'yo. Dahil sa mga nagiging responde mo sa tuwi binibigyan kita ng clue na gusto kita. And you know what? Ikaw lang naman ang minahal ko ng ganito, Gwen. Hindi niya kita gusto. Mula talampakan hanggang ulo mo. At saka, kasalanan ko ba kung masyado kang feelingero? Kaya't sumagi riyan sa kokote mo na gusto kita? Palibhasa, pinibigyan mo ng mali siya ang bawat galaw ko pagkaharap ka eh. Tomboy ako at hindi na mababago yun. Wala sino man ang makakapagpalambot sa akin maski ikaw." Biglang nadurog ang masiglang puso nito sa mga masasakit na salitang binitawan ng babaeng mahal niya. Nanunubig ang mga mata na tinitigan niya na mariin ng dalaga at pilit na sinisiyasat ang mga mata. Umaasa siyang may makikita siyang kaunting pag-asa roon. "At saka, lumayas ka na nga dito sa kumpanya ko. Tapos na ang responsibilidad mo sa akin. Alam ko na ang lahat ng mga kailangan kong gawin. Salamat na lang sa lahat ng tulong mo. Hindi na kita kailangan. At ayoko nang makita ka pa. Ni anino mo." Iyon ang huling sinabi nito bago walang paalam na tinalikuran si Clyde papalayo. Naiwan namang pinagsakluban ng langit at lupa ang binata. Ni hindi na niya nagawang makapagsalita pa kanina sa sobrang sakit ang nararamdaman niya. Kusa nang tumulo ang mga luha niya kahit na maraming mga empleyado ang nakatingin sa kanya. Nangihina itong nagbalot-balot ang mga gamit sa opisina at durog na durog ang puso na umalis sa kumpanya ni Gwen. "Clyde, sorry. Patawarin mo ko. Ba't pa kasi pareho tayo nahulog sa isa't isa? Sa maling pagkakataon." Malungkot na pagkausap ni Gwen sa sarili habang minamasdan si Clyde na mapait na inilalagay sa likod ng kotse ang kanyang mga gamit. Sinundan niya ang binata sa parking lot at patago itong pinagmamasdan. Nalulungkot at naninikip ang dibdib na sinundan niya ito ng tingin hanggang sa tuluyan na initong pinaandar ang kotse papalayo. Parehong nalubog sa kalungkutan ang dalawa, ngunit hindi agad sumuko si Clyde. Nagpadala pa ito ng mensahe kay Gwen na aatras siya sa kanilang kasal ni Maureen, ang anak ng kasosyo niya sa trabaho,
kahit pa para ito sa kapakanan ng kanyang kumpanya, kung hahayaan lamang ito ni Gwen na mahalin siya at bibigyan ng pagkakataong patunayan ng sarili sa kanya. Ngunit hindi ito pinansin ni Gwen, bagkus ay binlockmail pa siya nito, ngunit masakit din yun para sa kanya. Anya ay mas uunahin niya solusyonan ang problema na buong korporasyon kaysa sundin ang isinisigaw ng puso niya. Tanging karami nito ay ang mga tropa niya sa squatter na kahit nakakaangat na siya sa buhay, ay hindi niya pa rin kinalimutan. Lumipas pa ang isang buwan, ay laman na social media, pati na rin ng mga news headline ang kasalang magaganap ni na Clyde at Maureen. Lubhang naapektuhan noon si Gwen. Gabi-gabi na lang itong umiiyak at nagpapakalunod sa alak. Mahirap ang pinagdadaanan nito, gayon nagkakagulo na ang buong Maxwell Corporation at may ilang empleyado na rin ang nagsubmit ng resignation form. Hindi niya pa rin ipinaalam sa kanyang ama ang mga nangyari dahil ayaw nitong maistorbo at mamroblema pa ito, lalo na at nagpapagaling ito. Itinago rin nila ito sa publiko, lalo na sa media upang hindi na lumaki pa ang gulo. Walang gana at nangihina na tumayo si Clyde sa kanyang higaan nang gisingin siya ng kanyang ina dahil ngayon na ang araw ng kasal nila ni Maureen. Habang inaayusan siya ng mga wedding coordinators, ay iniinday niya ang pananakit ng kanyang lalamunan dahil pinipigilan lamang nitong umiyak. Alam niya sa kanya sarili na kung si Gwen lamang ang bride niya ngayon ay siguradong abot tenga na ang matamis niyang ngiti. Dahil siya talaga ang gusto nitong pakasalan at pakasama habang buhay. Di sana all ikakasal na. Pagmamaktol ni Gwen at inihagis ang isang bote ng alak. Gumawa ng ingay ang nabasag na bote at nagkalat ang mga bubog sa sahig. Ayos lang. Ano naman ngayon kung ikakasal siya? Ang OA mo talaga, Gwen. Mas bagay naman talaga sila Kasi yung Maureen na yun, malinis ang pagkatao at sopastikada. Hindi gaya ko na aksidente lang na nabuo dahil proste si mama. Mugto na ang mga mata nito sa kakaiyak at dungis na ng sariling sipon. Leche, ba't ka ba umiiyak, self? Kasalanan mo ni naman Kung sinagot mo lang sana si Clyde, baka sana kayong dalawa ang ikakasal ngayon. Pero, oo nga. Lalaki pala ako. Lalaki. Lalaking matigas. Galit na lumapit ito sa nakasalang pinto at saka ito malakas na sinuntok. Aray! Ang sakit nun Ba't ko nga ba kasi nasuntok yung pinto? Reklamo niya nang hinihimas ang namumulang kamay. Maya-maya pa ay napaluhod na lamang ito sa sahig na biglang bumukas ang malakas ang pinto. Aray! Ang tuhod ko! Peste! Bugbog sarado na ako. Nakaawang ang labing reklamo niya. What happened? Are you okay, Iha? Nag-aalalang tanong nito sa anak. Dumating na pala ang Don mula Amerika. Nasurpresa naman si Gwen at mabilis itong niyakap. Papa, pati mo sinabing uuwi ka. I just want to surprise you. Dala-dala ang balitang magaling na ako. Talaga pa? Yay! Congrats! At salamat sa Diyos dahil magaling ka na. Pero Papa, yung buong corporation nyo kasi, ninaka... patay! I mean... Welcome home pa! Namiss kita sobra! Muntik nang dumulas ang dila nito. Ngunit humagalpak na lang ng tawa ang Don na alam na ang ibig niya sabihin. I am the one who stole the money from our company. Gusto ko lang naman ma-challenge ka, anak, kung gaano ba kahalaga sa'yo ang pinamana kong kumpanya. And I'm so proud of you. Dahil mas pinili mong hanapan ng solusyon ng kumpanya natin kaysa mas atupagin ang taong mahal mo. Nanlobo ang mga singkit na mata ni Gwen. Gulat na gulat siya rito ngunit
Para din itong nabunutan ng tinik sa lalamunan. It's not yet too late, Gwen. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Clyde. Huwag kang tumulat sa akin na mas pinili ang mga negosyo ko kesa sa pagbuo ng sariling pamilya na siyang pinagsisihan ko na sobra. Buti na lang ay nariyan ka. O siya, takpuhin mo na si Clyde bago pa siya tuluyang maitali kay Maureen. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gwen na naglagay pa ng unan sa kanyang puson bago mabilis sa tinungo ang simbahan kung saan sinasagawa na ng pare ang seremonya. Ewan ba at nagiging pathetic na nga ito at overacting. "Itigil ang kasal!" Sigaw niya, kaya't napalingon sa kanya ang mga nasa loob ng simbahan. Mas lalo pang nagulat ang mga ito, pati na rin ang pare na mapansing malaki ang kanyang tiyan. "Buntis ako! At si Clyde ang ama!" Hiyang-hiya ito, ngunit desidido na siya sa ginagawa niya, alang-alang sa lalaking mahal niya. Gwen? Natatawa na lamang na tawag ni Clyde sa kanya. Alam niya kasing nagkukunwari lang ang dalaga, gayong 1 buwan pa lang ang nakakalipas nang muli silang magkita at wala namang nangyari sa kanila. Pulang-pula ang pisngi ng dalaga at namamasa at nanginginig ang kamay sa sobrang hiya, lalo na mahulog ang unan na nilagay niya sa kanyang tiyan. "What happened to Miss Gwen Maxwell, iho? Anong ginagawa niya rito? And why she acts that she is pregnant? Matigil lang ang kasal niyo ni Maureen. Don't tell me na may namamagita sa iyong dalawa na hindi namin alam ng daddy mo." Sunod-sunod na tanong ng ina ni Clyde sa kanya. "Let her cook, Mom. For sure. May mas importante pa siyang sasabihin." Malawak ang ngiti na sabi ni Clyde habang minamasdan lamang si Gwen. Ngayon ay napuno na ng bulong-bulungan na mga bisita ang buong simbahan, kaya't mas lalo itong kinabahan. Nahihiyang ngumiti ito at inayos ang tindig. Diretso itong tumingin kay Clyde at lumunok na sariling laway bago sincere na nagsalita. Pasensya na po kayo Hindi pa talaga ako buntis. Ang totoo po kasi niyan, mahal na mahal ko si Clyde. Kaya ayoko matuloy ang kasal." Para pang biglang may dagwala sa loob ng dibdib ng binata nang marinig ang sinabi ni Gwen. Halos tumalon na ito sa sobrang saya. Dalang mga katagang iyon ay ang pinapangarap niyang marinig mula kay Gwen. "Sorry sa mga sinabi ko sa iyo, Clyde. Sorry din sa pang-blackmail. Marami lang talaga nangyari at sobrang na-insecure din ako kay Maureen. Pero kung hindi mo na ako mahal at seryoso ka na talaga kay Maureen, ayos lang. At least naamin ko ang matagal ko nang nararamdaman para sa iyo." Kahit nahuli na ang lahat, parehong gumilid ang mga luha sa mata ni Gwen at Clyde. Iba-iba rin ang naging reaksyon ng mga bisita at ang parehong pamilya ni Clyde at Maureen. But after all, wala naman silang pakiroon. "Mahal na mahal din kita, Gwen. At kahit kailan, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Mamahalin kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sana ngayon, hayaan mo na akong mahalin ka." Tuluyan nang nakawala ang mga luha ng binata. Mga luhan dulot na sobrang kagalakan. Maigi nga iyong sinasalo ng pagpanyo habang dahan-dahan lumapit sa dalaga. "Ikaw talaga, Clyde. Nararamdaman ko naman yung mga butterfly in my stomach. At namumula na naman itong pisngi ko, tas kuryente effect naman sa mga kalamnan ko." Biro niya na hinihintay lang ito na tuluyang makalapit sa kanya. "Stop this damn thing, Clyde! You're giving us a shame! Nagkasundo na tayo. Pakakasalan mo itong anak ko. Huwag mo kaming harap-harapang ipahiya at mas lalong huwag mong takbuhan itong anak ko kung ayaw mong mawala sa iyo ang iniingatan mong kumpanya." Biglang tumalak ang ama ni Maureen, kaya't napatigil ito sa paglalakad. "Itigil ang kasal!" Biglang may dumating pang isang babae
na siyang nagdulot pa ng gulo. Teka, sino ka? Huwag mo sabihing babae ka ni Clyde. Kinakabahang tanong ni Gwen sa kanya. No, she's mine! Sigaw ng bride at mabilis at tumakbo papunta sa babaeng bigla na lang sumugod sa simbahan. Niyakap ni Maureen ang babae at naghalikan pa sa harap ni Gwen. Wow! Mga bating! Ani ni Gwen na mabilis ding sinunggapan ng yakap ni Clyde. Makinig ka, Clyde. Sundin mo ang sinisigaw ng puso mo. If natuloy nga ang kasal natin, siguradong magsisisi lang tayo habang buhay. Dahil hindi naman natin malang isa't isa. Pipiliin ko sumama sa taong mahal ko. Kahit na marami ang tutol. At di kami tanggap. Dahil dito ako magiging masaya. Ma, pa, patawad. Hindi ko po pakakasalan si Clyde. Magtatana na po kami ni Lily. Mangiyak-iyak na bilin na Maureen kay Clyde at sa parents ito. Magka-holding hands na tumakbo silang dalawa palabas ng simbahan. Halos magwala ang mga magulang nito, ngunit pati din nilang di na magbabago ang desisyon ng kanilang anak. So, nabuntis ka ng unan? Pangaasar ni Clyde kay Gwen. Nahihiya naman tumawa si Gwen at mahina siyang hinampas sa braso. Nakakahiya ka. Ba't ka pa kasi nagpanggap na buntis? Aminin mo na lang na mahal mo ako. Aatras agad ako sa kasal namin. Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Nagpapanik ako eh. Tsaka, ganyan yung mga nakikita ko sa teleserye para matigil ang kasal. Heist, ikaw talaga. So ngayon, tumakbo na ang bride. At dito naman na din tayo sa simbahan. Pwede naman sigurong ituloy tong kasal. Pero ikaw na ang maswerte kong bride. Pabidaw pa nitong kinindatan si Gwen at pinuluputan ang manipis niyang bewang. Loko-loko ka talaga. Pakasalan mo yung mukha mo. Hindi pa nga tayo official na magjowa. Nag-aaya ka na magpakasal. Here we go again. Tinatarayan mo na naman ako. But, I will respect your decision, my queen. Romantikong liligawan na muna kita at magiging perfect boyfriend mo bago kita pakakasalan sa promising city ng Paris. Ayan, okay na ba sa'yo? Sweet na sabi niya na halos lang gamin na. Inangkin din nito ang labi ng dalaga na agad din niyang tinugunan. Abot-abot ang saya ni Don Maxwell dahil nagkatuluyan nga ang dalawa at naikasal nga sa Paris. Buong akala nito ay panghabang buhay ng matigas ang kanyang unika iha. Aray! Clyde! Halika nga rito! Ang sakit ang tiyan ko! Mga anak na yata ako! Nakangiwing sigaw ni Gwen. Makalipas ang 9 na buwang pagsasama bilang mag-asawa, ay nakabuo na nga sila ni Clyde at ngayon naman ay mukhang manganganak na ito. Teka lang mahal, kukunin ko lang yung mga gamit mo. Mabilis na nakarating sa isang private hospital ang dalawa at dito ipinanganak ni Gwen ang isang malusog na baby boy. Nadagdagan pa nga ito ng kambal at naging isang masayang pamilya sila. Abot-abot ang saya nandun dahil one big happy family na sila. Mahal na mahal niya rin ang kanyang mga apo, ang kanyang mabait na son-in-law at higit sa lahat, ang kanyang unika iha. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sana nagustuhan niyo ang kwento. Hanggang sa muli, paalam!